live stream. So inanyayahan ko po na tayong lahat ay tumayo. At pakisabi po sa ating mga kapatid na mapalad ka sa mga araw na ito. Amen. Mapalad kayo. Dahil makakasama ninyo ang presensya ng Panginoon sa gabi ito. Amen. Amen. Sige po, buksan po natin ang ating Biblia sa mga awit 81 verse 1 hanggang 2. Sabay-sabay po tayong magbasa. Sabi dito, masiglang awitan ang tagapagligtas. Itong Diyos ni Jacob, awitang may galak. Umawit sa sayo ng mga amoy, kasabay ng tugtog ng lira at alpa. Amen. Purihin natin ang Diyos na
dapat kang pabulihan, dapat kang pasalamatan, Panginoon. Dahil minsan, Panginoon, ikaw ay nakatapat sa amin. Hallelujah. Sa kabila na kami ay tatapat sa iyo. Ikaw ang awa at kapagod, inuwi ang Panginoon sa amin. Hindi lamang noon na wala ang Panginoon. Walang noon, sa Diyos na kapayapaan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat. Na wala kang katulad. Walang hihig. Wala kang kapatid. Sa Diyos,
ikaw lamang. Salita mo, Ang salita mo ang kailangan ko. Siya ang aking buhay, ang aking gabay. Hindi kumukupas, hindi nagmamaling. Isip ko ngayon binabago. minsan pang salita mo, Ang salita mo ang kailangan ko. Siya ang aking buhay, ang aking gabay. Hindi kumukupas, hindi nagmamaliw. Isip ko ngayon binabago. Itataas, ihahayag, pangalan mo'y itatanyag. Ang pagsambay, iaalay. Panginoon, ikaw lamang. Itataas, ihahayag, pangalan mo'y itatanyag. Ang pagsambay, iaalay. Panginoon, ikaw lamang. Itataas, ihahayag, pangalan mo'y itatanyag. Ang pagsambay, iaalay. Panginoon, ikaw lamang. Pag-lipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon. At magpakailanman, Panginoon. Sa paglipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon. At magpakailanman, Panginoon. Sa paglipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon. At magpakailanman, Panginoon. Itataas, ihahayag,
sapagkat tunay nga, Panginoon, na wala kang katulad. Walang hihigit sa kapangyarihan mo. Maraming salamat sa gabing ito. Maraming salamat na kayo lamang ang laging maitaas sa aming mga buhay. Purihin ka, Panginoon, sambahin ka sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ayan, good evening po sa bawat isa. Okay, kumusta po ang bawat isa? Ayan, sige po. Bago po tayo mag-start, let us pray po. Ano po? Bawat isa po sa atin ay manalangin. Maging andan dito po sa harapan na ipanalangin nyo rin po. Yes, Lord, Panginoon, marami pong salamat. Tunay na ikaw ang Diyos na walang katulad, Panginoon. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na kailanman hindi mahihigitan ang pag-ibig, ang kabutihan, Panginoon. Ang katapatan mo, Panginoon, ay dakila. Marami pong salamat sa hapon na ito, Lord God. Panginoon, itinataas namin sa iyo ang gawain ito, Lord God. Panginoon, itago niyo po ako sa inyong likuran. Wala po akong sasabihin na ganang akin, Lord God. Kundi, Lord, ang lahat ng sasabihin ng bibig na ito, Panginoon, ay magmula ang karunungan mula sa iyo, Lord God. Hindi po sa akin, Lord. Dalangin ko, Panginoon, ikaw ang magsalita para sa akin, Panginoon. At anuman ang sasabihin ko, Lord God, na nagmumula sa iyo, ay tumimo sa puso ng bawat isang makikinig, Lord God. Maraming salamat sa buhay ng bawat isa na nasa upuan, Panginoon. Salamat sa buhay niya. Dalangin ko na ikaw mismo ang mangungusap sa kanila, Lord God. Marami pong salamat, Panginoon. At maging, Panginoon, ang mga nasa online, dalangin ko rin, Lord God, na walang anumang distraction, Panginoon, o dahilan para hindi nila marinig ng malinaw, Panginoon, ang mga pangungusap mo, Lord. Marami pong salamat, Ama. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pagdakila at pagsamba sa tanging pangalan ng aking Panginoong Hesus. Amen. Ayan po, naibigay po ito sa akin, kung di po ako nagkakamali, ay Martes. No po? Then, sabi ko, Lord, ano pong ibibigay ko? Kasi i-share ko yung mga tungkol sa prayer, eh lahat naman po halos narinig na dito sa harapan. Ang bumaba po sa akin habang nagpipray po kami ng umaga, align. Parang nung sinearch ko, sabi ni Pastora, anong ano yan? Anong Bible verse? Anong scriptures natin yan? Anong book yan? Ibinigay niya po yung Proverbs 3:5-6. Ang sabi po doon sa Proverbs 3:5-6, ano po sabi doon? Trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding. Ano po? In everything you do, i-acknowledge mo siya at ida-direct niya yung path mo. Pero Lord, paano ko po siya i-connect sa prayer? Ngayon po, ang nakahalagahan po dito, ang sabi dito, ang prayer po ay ang pakikipag-commune sa Lord. Araw-araw na pakikipag-usap, minuto, oras-oras. Paano mo i-connect? Sabi niya, sa Diyos ka magtiwala. Ang prayer po ay pagpapakita ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Hindi po ba? So, ibig sabihin ng tanong ko, gaano ka-importante ang prayer? Alam ko po na marami na kayong narinig kung gaano ka-importante ang prayer, pero isama nyo na lang po ito sa mga listahan nyo na ilan sa mga ka-importantehan kung bakit ay ilan sa kahalagahan ng pananalangin. Why prayer is essential or important? Sabi po dito sa unang punto ko, at ito pong mga punto na ginamit ko, according po ito sa pagbabasa ko or narinig ko na ibinaba ng Lord, na sa prayer hiningi ko, sabi ko, Lord, ma-discern ko sa prayer, according to sa isa sa mga nararanasan ko araw-araw, every time na nagpipray ako, or makalimutan kong mag-pray. Ano po? Sabi dito, why prayer is important? Una, prayer is important because the days are evil. Tama po ba? Ang mundo po ay pasama ng pasama. Kahit saan po tayo tumingin at lumingon, ang maririnig, kung magbabase ka lang sa maririnig ng tenga mo at makikita ng mata mo, masasabi mong ang mundo ay pasama ng pasama. Ang sabi po sa Ephesians 5, verse 15-17, be careful then how you live. Sabi, be careful. Pag sinabing be careful, maging maingat, mag-ingat kayo kung paano kayo mamumuhay.
Hindi po ba pag nag-iingat tayo kung paano tayo mamuhay, nagiging mapagbantay tayo? Parang ang sinasabi rito ni Lord, be watchful kung paano kayo namumuhay. Maging mapagbantay kayo kung paano kayo namumuhay. At ang sabi dito, not as unwise, sa Tagalog, mamuhay kayong tulad ng matatalino at hindi tulad ng mga mangmang. Not as unwise, but wise. Bakit po ba? Yung mga tao bang hindi matatalino, ano ba sila? Yung mga unwise people. Ang unwise people po, sila yung mga taong, kaya ko to. Sila yung mga taong, hindi ko kailangan ng tulong. Sila yung mga taong, kontrolado ko to. Sila yung mga taong, malakas ako. Kayang-kaya ko to. Parang sinasabi nilang, hindi ko kailangan ng tulong ng Diyos. Sila yung mga taong walang sinasandalan, kundi ang sarili. Kaya naman, parang hindi nila o hindi sila nananalangin. Tama po ba ako? Dumating tayo sa punto ng buhay natin pag magaling tayo, matalino, malakas, may pera, may kakayahan, may titulo, nagkakaroon tayo ng kaisipan na, kaya ko to. Kailangan mo ba ng tulong? Hindi, kaya ko to. Kaya ko tong i-resolve, kaya ko tong gawin, kontrolado ko to. Kaya nga sabi na Lord, kaya't maging maingat kayo, maging mapagbantay kayo kung paano kayo mamumuhay. Mamuhay kayong katulad ng mga matatalino at hindi ng mga mangmang. Bakit? Ano ba ang matalino? Dahil ang taong matalino, ang kanyang mindset, Lord, I surrender all to you. Without you, I am nothing. Kapag wala ka, wala akong magagawa. Kahit meron akong pera, Lord, kailangan ko ng, kung saan ko to, kailangan ko ng wisdom, saan ko to gagamitin. Kahit matalino ako, Lord, hindi ko alam kung anong way, anong daan ang tatahakin ko dito, unless hindi ikaw ang nagsabi. Kaya yung prayer, napaka-importante kasi ang mundo ay pasama ng pasama. Pag hindi ka naging mapanalangin, pag hindi ka naging maingat, at hindi ka namuhay bilang isang matalino, makokontaminate ka, kapatid. Makokompromise ka, kapatid. At ang sabi ng Lord dito, ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. At compromising, hindi siya faithful, hindi siya pagiging tapat. Kapag ikaw ang nakompromise, hindi na pagiging tapat yon. Kaya sabi ng Lord, mag-ingat kung paano tayo mamumuhay because the days are evil. Prayer is important because the days are evil. Pasama ng pasama ang mundo at ang tangi na meron tayo ay ang pananalangin, ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Ang araw-araw, ang matagumpay na buhay Kristiyano ay araw-araw nakikipag-commune o nakikipag-niig sa ating Panginoon. Upang ikaw ay selyado at hindi ka makukontaminate ng mundong ito dahil pasama siya ng pasama. Pangalawa, bakit mahalaga ang prayer? Because prayer is the breath of our Christian life. Ito ang oxygen ng spiritual life natin. Kung dun sa natural nating buhay, ang hangin, pag inalis yan sa atin, mamamatay tayo. Ganon din ang panalangin. Kapag wala yan sa buhay natin, mamamatay ang spiritual natin. Maaari po ba na 1 linggo kang walang hangin? At pag ay 6 na araw, 1 linggo, pagdating ng linggo, magkakaroon ka rin ng oxygen. Pwede ba yon? Pwede ba sa isang tao yung healthy ka ngayon, pero dahil kukunin yung hangin mo after 1 hour, magpa-pass out ka, after 1 hour, ibabalik yung hininga mo, okay ka na ulit, may hininga ka. Unhealthy, hindi po ba? May health issue siya pag ganon. Physically, may health issue siya. Kapag nakakapos ka ng hininga, pag wala kang hangin, may health issue ka. Ganon din po sa buhay natin, spiritual. Kapag ang panalangin ay wala sa atin, nawawalan tayo ng hangin, namamatay tayo ng paunti-unti, meron tayong spiritual unhealthy issues. Naalala ko po, pumasok lang po sa isip ko ngayon, nung nakaraang araw, si Pastora, dahil gumagamit naman kami ng ang tawag dito ng shilling doon kila Ate Alice. Pero si Pastora, matipid talaga siya. Gusto niya yung ganun siya ka yung mga bagay ganun niya nadidiscern. Ngayon nagparingas po siya doon sa uling. Yung uling sinindihan niya nung una nung parang ng nyog, yung natuyo na katawan ng nyog, yung parang hindi ko alam kung anong tawag doon sinindihan niya. Nung sinindihan niya, nilagyan niya ng mga uling, pero kumuha siya ng paypay at pinapaypayan niya.
para lalong lumakas yung apoy nung pinapasinding uling, para lalong lumakas yung apoy at makaluto. Sa buhay po natin, ang panalangin ay parang hangin. Ito ang hangin na nagpapalagablab ng apoy ng banal na Espiritu sa atin. Kapag ito ang nawala, unti-unti hindi po natin namamalayan, mamamatay po tayo. Sabi dito sa Ephesians 6:18, pray in the Spirit at all times. On every occasion, stay alert, be persistent in your prayers for all occasion, believers everywhere. Persistent prayer, napakahalaga po. Kasi ito po, tuloy-tuloy na pananalangin, pray without ceasing. Dahil ito po ang hininga ng ating relasyon o ang ating spiritual life. Pangatlo po, sabi dito, pangatlong punto, prayer is our powerful weapon. Bakit? It has no limitation. May limitation po ba ang prayer? Wala. Kapag nanalangin ka at kapag yan ay nanalangin mula sa puso, yung panalangin mo, kahit ang langit magbubukas. Pag humingi ka sa Lord ng tulong, kahit ang mga anghel inuutusan. Napaka-powerful ng natin, pinaka-powerful weapon natin, ang prayer. Wala itong boundaries. Bakit? Nag-o-operate ito supernatural. Nag-o-operate ito na malahim-malang paraan. Naalala ko lang po, bakit ko nasabi na prayer is powerful weapon. Pag ang mga mahal natin sa buhay, hindi natin sila kayang abutin, hindi natin sila nakikita. Anong gagawin mo? Hindi mo control, hindi mo kayang hawakan ng kamay mo para proteksyonan sila. Wala kang kayang gawin through physically, pero supernaturally, uupo ka sa isang sulok, mananalangin ka. At yung panalangin mo mismo, ang magkikilo sa kamay ng Diyos para dinggin yun at gumawa ng paraan para dun sa ipinagpipray mo. Naalala ko lang po nung si David, galing din po unang beses ko pong pumunta ng Quezon. Pagbalik namin, diyan pa lang yata sa may, hindi ko po alam kung banda yan dyan sa likod ng may pililya, napakalakas na po ng ulan. Sabi ko, doon sa amin, sa Riverside, kung sa Antipolo, bumabagsak yung ulan, di ba, tubig, dito sa atin, hindi yung ilog dyan, ganon. Ito pong anak ko, pag nakakita po ng tubig, parang isda. Lagi po yan sa ilog. Ang hilig niya doon. Habang nandun kami sa sasakyan, pagbalik kami, first time ko nakarating ng Quezon, pauwi na kami, ang sabi sa akin ng anak ko, ang word niya sa akin, Ma, ang daming letter A, sabi ni Faith. Kinabahan po ako habang nagdadrive hindi ko alam kung si Kuya Oliver ang driver niyan. Sabi ko, bakit? Mas si David, na-trap sa kabilang ilog, dun sa dyan sa may tower, na-trap siya, naabutan dahil bigla raw bumagsak yung tubig at bumaha yung ilog. Nandun siya sa isang bato at hindi siya makatawid, Ma. Di parang sabi ko, kinabahan ako kay ikaw, nanay. Pray agad ako, pray ako ng tahimik doon, wala silang alam pa sa mga katabi ko. Sila Ate Jo pa yata ang kasama ko niyan. Nagpipray ako, Lord, i-protect mo yung anak ko, Lord, hindi ko alam kung sa paano para. Tapos nag-reply ulit, Ma, nagpatawag na kami ng barangay para makuha siya, bigyan siya ng lubi doon. Kaya sabi ko, seryoso na ito, seryoso talaga siya. Pray pa rin po ako. Alam niyo ba, pag uwi ko ng bahay, si David nasa loob na po ng bahay. Prayer is powerful weapon. Bakit? Hindi mo kontrolado Hindi mo kayang abutin, tao ka lang. Pero kapag ang pananampalataya mo through sa prayer, ibinigay mo dun sa makapangyarihan na naglikha sa'yo, kahit anghel kaya niyang utusan. Kahit anghel, uutusan niya. Tinanong ko siya, anak, paano ka nakatawid? Alam, sabi pa rin ng barangay, napagalitan pa ng barangay kasi po, yung barangay, hindi sila makatawid dahil sa laki ng tubig. Yung lubid, hindi kaya. Hindi kayang ibato sa kanya doon kasi yung pagitan ng tower at saka yung recrap doon sa amin. Sabi ko, anak, paano ka nakatawid? Doon sinisermonan ko siya, paano ka nakatawid, Ma? Habang nakaupo ako sa bato, nagpipray ako, Isaiah 41:10. Tapos, binigyan siya ni Lord ng wisdom, magpatianod ka. Since marunong ka lumangoy, magpatianod ka hanggang papunta sa gilid. Nung nasa gilid na, doon na siya nakuha. Mga kapatid, ang panalangin, kaya niyang gumawa ng mga imposibleng bagay. Ang milagro, kayang gawin ng panalangin. At lastly, sabi po dito sa pang-apat, prayer make us, ginagawa tayo nitong spirit-led. Kapag araw-araw ka nanalangin, darating, araw-araw, pinapangunahan ka ng banal na spirito. Spirit-led means surrender daily to lead
to leading the Holy Spirit. Araw-araw na prayer, araw-araw nililid ka ng Holy Spirit. Umaga, gabi, minsan sinasabihan ka na, uy naman, konting kibot, prayer. Ang simple lang ng solusyon, prayer. Pero alam niyo po, to God be all the glory. Meron po ako isang tao nakita na kahit ang simpleng bagay lang, idaan natin sa panalangin. Kahit kaya mo naman gawa ng solusyonan, idaan pa rin natin sa panalangin. Ano ang mindset niya? Kasi ang lahat ng nakakalam, without the leading of the Holy Spirit, ano man ang nasa kaisipan mo, walang saysayan. Prayer make us spirit-filled. Sa araw-araw mong kapapanalangin, napupuspos ka ng banal na espiritu. At pag napuspos ka ng banal na espiritu, kahit gaano kahirap ang pinagdadaanan mo, hindi ka mapapatumba kahit nino. Matapang ka, kaya mo. Bakit? Holy Spirit ang nasa iyo. Sa araw-araw mo kapapanalangin, hindi ka kahit anong marinig mong negative, negative man yan, o ano man yan masabi sa'yo, hindi ka basta-basta pwedeng hugutin ni Satanas. Hindi ka niya makukontaminate, hindi siya makakapag-penetrate sa'yo. Bakit? Filled ka ng Holy Spirit eh. Then last, prayer is important because it makes us spirit control Christian. Dumating na po ba kayo sa punto na naglilid sa inyo ang mga sarili nyo? Ang nagkukontrol sa iyo sarili nyo? Kunyari, sinabi mo, Lord, kaya ko naman bayaran to, bayaran ko na. Kahit wag niya nang bayaran. Pero hindi yan ang ano sa'yo ng Panginoon. O kaya sabihin naman sa'yo, sinabihan ka ng hindi maganda. Pwede mong sabihin, pabalik yung hindi tama, di ba? Pero pwede mong ipakontrol yan sa banal na espiritu, anak, hindi yan tama mong sabihin. Pwedeng kapag hindi ka spirit control, hindi ka spirit filled, hindi ka spirit led, pwede mong sabihin yung hindi magaganda. Pero dahil kontrolado ka ng banal na espiritu, ano man ang sasabihin mo, ano man ang iisipin mo, ano man ang step mo, ano man hakbang ang gagawin mo, kontrolado ng banal na espiritu. And lastly, application po, mga kapatid. Parang kung titingnan po natin, ang prayer ay parang normal na, parang casual na lang sabihin natin. Nagpipray naman ako sa umaga, okay na. Pero parang ang nakita ko, buksan mo sa umaga ng panalangin, sarhan mo ng panalangin sa gabi. Sa bawat minuto ng buhay mo, bawat segundo. Dahil bakit? Sabi nga, di ba, hindi ako nagkakamali kung sa Ephesians yan. Sabi, si Satanas, parang leon na umaatungal, handang manila kahit anong oras. Kaya hindi ka pwedeng mag-split ng konting pagkakamali. Yet make sure na ikaw ay spirit-led, spirit-filled, and spirit-controlled Christian. Na ang mindset mo, Lord, pag wala sa'yo, wala akong magagawa. Pag hindi ang banal na espiritu ang kumilo sa akin, ang karunungan ko ay kamangmangan sa harapan mo. Pero kung ang karunungan ko ay nagmumula sa banal na espiritu, lahat ng gagawin ko ay magiging matagumpay. Ang mundo pong ito ay pasama ng pasama. Marami po tayo narinig kanina, parang nalungkot lang po ako. Idagdag ko lang habang nagbabasa ako, meron po akong na-swipean ko ng ganyan, na ba't ko nasabing parang pasama na ng pasama ang mundo? Dahil ang Israel, nag-host po siya ng Pride Parade, di po ba? Nang hindi ko alam, last 2 weeks po yata yon. Kaya paano ko masasabing, ano ang magiging sandata natin kung hindi tayo lagi nakikipagniig sa Panginoon, kung hindi natin lagi ang Biblia binabasa at ang pananalangin, ito yung pakikipag-commune, pagtibayin natin, yung pakikipag-commune at pakikipagrelasyon natin sa Panginoon. Dahil ang mundong ito, gagawin ng lahat para marami ang Kristiyano masama doon sa impyerno. Maging mapagbantay ang bawat isa sa atin na ang weapon na meron tayo, ang salita ng Diyos, ang pakikipagniig at pakikipag-usap sa ating Panginoon. Na kahit man ang pintuan ng impyerno hindi makakapanaig sa atin kapag tayo ay laging nakikipag-commune, laging nakikipag-usap sa ating Panginoon. Sa loob po ng 2 linggo namin sa Quezon, yan po ang matindi kong natutunan kay Pastora. Every time na may mission po kami, kahit simple lang na bagay, kahit kaya mong gawan ng paraan, kahit kayang-kaya mo siya, financially, spiritually, physically, kaya mo, malakas ka, whatever, ihatag mo sa harapan ng ating Panginoon. Bakit? Ang mindset niya. Ang mindset dapat ng bawat isa sa atin. Hiwalay sa Diyos, wala tayong magagawa. Yan lang po. Marami pong salamat.
Hallelujah. Sige po, tayo po'y tumayo. At muli nating papurihan ang ating buong puso, buong isip, buong lakas, iaalay sa'yo. Aking awit at ang tinig magpupuri sa dakilang ngalan mo. Buong puso, buong isip, buong lakas, iaalay sa'yo. Aking awit at ang tinig nagpupuri sa dakilang ngalan mo. Aking Diyos, buhay ay alay ko. Banal at kalugod-lugod sa'yo, pagkat walang magagawa kong hiwalay sa'yo. Oh, ang mithiin ng aking puso, manatili sa kalooban mo. O Jesus, sambahin ang ngalan mo. Mga kapatid, gawin nating panalangin ito. Buong puso, buong isip, buong lakas, iaalay sa'yo. Aking awit at ang tinig magpupuri sa dakilang ngalan mo. Aking Diyos, buhay ay alay ko. Banal at kalugod-lugod sa'yo, pagkat walang magagawa kong hiwalay sa'yo.
Sinasamba ka namin, aming Ama, Panginoong Jesus, Banal na Espiritu. Karapat-dapat kang tumanggap ng pagsamba mula sa mga tinubos niyo, pinalaya niyo, pinanumbalik ninyo, pinatawad niyo, hinugasan niyo ng iyong dalisay na dugo. Hallelujah! Binigyan niyo ng kaunawaan sa iyong mga salita. Pinagpadamahan niyo ng iyong walang hanggan at dakilang pag-ibig. Hallelujah! Pinupuri ka namin sa gabing ito. Hallelujah! We worship you, Lord. Hallelujah! We worship you. Hallelujah! There is none like you, Lord. Hallelujah! Indeed, sa pamamagitan niyo, dahil sa inyo kami ay humihinga, kumikilos, nakagagalaw dahil sa inyo, Lord. At maraming salamat po. Hallelujah. Ngayong oras na ito, mga kapatid, sige, kung may naalala kang dapat pasalamatan sa Panginoon, sabay-sabay nating gawin ito. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Salamat, Lord. Maraming salamat. Hallelujah. Sa ginawa niyo, Panginoon Jesus, para sa amin. Hallelujah. Hindi lamang kayo namatay, kundi kayo ay muling nabuhay. Para kami na nananalig sa inyo, Lord. Mamatay man kami, ay muling bubuhay. Hallelujah. Maraming salamat, Lord. Kayo ang aming lakas, ang aming puglihan, ang aming sandalan, ang nagtulong sa oras ng pangangailangan. Hallelujah. Kayo ang Diyos ng himala. Hallelujah. Nagpapalakas sa mga mahihirap. Hallelujah. Nagpapayaman sa mahihirap. At sa isang igla, kaya niyong pagkarabi ang mayaman. Hallelujah. Kayo nagtataas sa mga mapagpakumbaba at nagbababa sa mga mapagpataas. Pinupuri ka namin, Panginoon, dahil sa mga tapat sa inyo, Lord God. Lagi niyong ililigtas, O God. Ang mga tapat sa inyo, Panginoon, kapag nanalangin ay iyong diringgin, itataas niyo siya, Lord God. Hallelujah, maraming salamat. Panginoong Jesus, kayo ang aming katapatan. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. We give you glory, Lord. We praise you, Lord. Hallelujah. 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 Thou art exalted far above, O God. Hallelujah. Hallelujah. Thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above, O
Yes, Lord. We exalt your name, O God. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Ngayong oras na ito, mga kapatid, manalangin tayo para sa ating bayan. Huwag tayong manalangin na nagmamakaawa tayo, kundi manalangin tayo na nagpapasalamat. Dahil siya ang Diyos na dakila, makapangyarihan sa lahat. Siya ang may kontrol. Ang lahat ng bansa ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Kaya tayo manalangin na may pasasalamat kung ano ang sinabi ng kanyang salita, doon tayo mag-a-agree. Huwag tayo mag-agree sa kaaway. Kahit anong naririnig natin, ano ang nakikita natin, ang agreehan natin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Sabay-sabay tayo manalangin. Hallelujah. Pinupuri ka natin, Panginoon. Dahil ang bansang Pilipinas ay lupang hinirang. Hallelujah. Perlas ang silangan. Bayang magiliw. Hallelujah. Bayang pinili ninyo, Lord. Hallelujah. Para magpuri sa inyong pangalan. Para parangalan ka, Lord. Para makilala ka ng maraming mga bansa. Maraming salamat na hindi nalilingid sa inyo kung ano ang nagaganap sa bansa namin. Maraming salamat po. Maraming mga pagbabago. Pero Lord, kayo ang nag-orchestrate sa lahat ng mga pangyayari, Lord. Tulad sa Israel, sa panahon ni Esther, Lord God. Hallelujah, akala ni Naaman, siya ay magtatagumpay na ipapatay ang mga Hudyo. Pero Panginoon, dahil sa iyong pagkilos, hallelujah, lahat ay nabaliktad. At ngayon, Lord God, pinupuri ka namin. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos ng kasaysayan. Hallelujah! Hallelujah. Panginoon, wala sa tao, kundi sa iyo ang solusyon ng bansang, ng kinakaharap ng bansa namin. Hindi kami nag-a-agree sa kaaway na wala ng pag-asang bansa namin. Because you are the hope of the Philippines, Lord. Hallelujah! You are the light and our salvation. Whom shall we fear? The Lord is the stronghold of the Philippines. Hallelujah! A
of whom shall we be afraid? Salamat, Panginoon. Hallelujah. Sa panahon ng crisis, doon ka nagpapakilala. I-reveal niyo po kung sino kayo. Kung sino kayo na totoong Diyos. At sino yung mga hindi totoong Diyos. Hallelujah na dinudiyos na mga tao. Marami pong salamat na may maganda kayong ginagawa sa bansang Pilipinas, Lord. Maging sa iyong iglesia, sa puso ng iyong mga anak, Lord. Meron po kayong binabago, Lord. Kaya maraming salamat. Ang aming mata ay nakatuon lamang sa inyo. Ang pag-asa ng Pilipinas ay kayo, Panginoong Hesus. Ang ginawa niyo sa krus ng Kalbaryo, ang pag-asa namin. Maliban sa kapangyarihan ng iyong kamatayan at muling pagkabuhay, wala kaming pag-asa. Pero dahil nabuhay ka mula sa mga patay, meron pong pag-asa ang Pilipinas! Hallelujah! 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 We bless your name, Lord! Hallelujah! Hallelujah! Yes, so Lord, thank you for building a wall of fire all around the Philippines, Lord. And we apply the blood of Jesus sa Malacanang, sa Senado, sa Kongreso, sa mga municipality, sa mga munisipyo, sa mga barangay. We apply the blood of Jesus. Sa mga kabundukan, sa kapatagan, we apply the blood of Jesus. All over the Philippines, we apply the blood of the Lamb. Sa Luzon, Visayas, and Mindanao, I declare that Philippines is redeemed by the blood of the Lamb. Hallelujah. And the nation of the Philippines will honor God, will bless the name of the true God. Hallelujah. Salamat po, Lord. Maraming salamat po. Kayo po ang mapapurihan, patuloy maparangalan sa bansa namin. Ang aming puso ay hindi nangangamba sa kung ano ang nangyayari sa bansa namin. Ang aming gagawin ay patuloy na purihin ka, patuloy na sambahin ka, patuloy na pasalamatan ka, sapagkat ang iyong mga salita ay totoo. Hallelujah! Hallelujah! Kayo ang tagapagligtas ng bayan ng Pilipinas. You are the Lord of the Philippines. Marami pong salamat, Lord. Hallelujah. Our God, sing with me, how great is our God, and always sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing how great
Yes, Lord, you are great, oh God. You are great. Worthy of our praise, Lord. Holy Spirit, take your place sa patuloy naming pananalangin. Sakupin niyo po ang bawat isa sa amin. Pangunahan niyo po kami, puspusin niyo po kami. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Sige po, tayo po ay maghanap ng mga partners para may pag-pray po natin lahat. Ang ating mga prayer. Pag-pray na lang yung linggo. Lahat ng mga services sa Sunday. Mga outreach. Kasama na rin yung mga ibang outreach sa ibang mga lugar, no? Malapag, Leyte, Duques, Prison, yung sa children's, magsisimula na. Pati na rin Sunday School yung bukas. Sama nyo na yung, ano pa ba? Nandiyan naman si May. Sama nyo yung sa... Kayo na magpe-pray sa music. Saka sa ushering, pakisama nyo na lang. Mga nanay, pag-pray nyo po ang mga nanay, pati yung sa finances natin. Kung mayroon pa pong ang Panginoon, natin. Pray lang natin. Pag-pray nyo yung doon sa Quezon. Tapos sama nyo na rin ang Libis. Pag-pray nyo ang Libis, Riverside. Yung evangelism na ginagawa tuwing linggo, sama nyo sa prayer. Pag-pray nyo na rin yung ating sa sasakyan, yung dalawa nating sasakyan na pinagpe-pray. So, yung mga young people, sama nyo sa prayer. Pati yung mga, yung pagpunta namin sa Australia, sama nyo sa prayer. Yung health, lalo na sinamano rin kami, sobrang lamig. Hindi maayos din ang pray mo mga nanay. Ayan pa, yung mga ibang na dyan, yung mga ibang mga prayer, tumingin na lang kayo pag natapos na yung inyong mga prayer, sama nyo na dyan. Sige tayong tatlo.
Salamatan natin. Alleluia, purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Alleluia, alleluia, purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, siya'y makapangyarihan, kataas-taasan, siya'y kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Sa'yo ang karangalan, lubos ang kabutihan, bukas ngayon maghari ka, ika'y papupurihan, sambahin ang iyong pangalan, bukas ngayon maghari ka, sa'yo ang karangalan, lubos ang kabutihan, bukas ngayon maghari ka, ika'y papupurihan, sambahin ang iyong pangalan, bukas ngayon maghari ka. Alleluia, purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan, makapangyarihan, kataas-taasan, makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Hallelujah! 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 Oh, we bless your name, Lord! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Lord! Tunay kayo ang Diyos na makapangyarihan, kataas-taasan, karapat-dapat kang luwalhatiin, pasalamatan, parangalan. Marami pong salamat sa worship team. Thank you for their lives, Lord. Thank you for blessing them. Thank you for anointing them. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Sa patuloy na pagpapala inyo sa kanilang mga buhay. At patuloy pa na pag-increase ng anointing. Yung love ninyo ay patuloy na mag-grow sa puso nila para sa inyo at para sa kapwa. Maraming salamat po. Bless them indeed, Lord. Kasama ka lang mga pamilya. Ganon din ang nag-ooperate sa audio. Ganon din sa live stream. Pagpalain niyo po sila, Lord. Katagpuin niyo po sila sa kanilang mga pangangailangan. Ingatan niyo po sila kasama kanilang mga pamilya. Salamat po, maginang ginamit niyo ngayong gabi si Vera para palalahanan kami sa kahalagahan ng panalangin. Pagpalain niyo po siya, Lord. Lalo pang mag-increase ang anointing na pinagkaloob ninyo sa kanya, Lord. Maging sa bawat isa na kinose niyo po kami na makarating dito, Lord, para makiisa sa pananalangin. Nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa inyo. Ang mga kapatid na hindi namin nakasama, na regular namin nakakasama, hindi namin alam kung ano po ang mga sitwasyon nila. Pero tinataas po namin sa inyo na may pasasalamat, Lord, na kayo po ang mag-iingat sa kanila. Kung meron man may karamdaman, salamat sa kagalingan, Lord. Kung meron man may mga laban, salamat sa katagumpayan, Panginoon. Hallelujah! Pinupuri ka namin, Lord. Hallelujah! Hallelujah! Ano mang pangangailangan meron sila.
Salamat na kayo ang kakatagpo. Ganon din sa bawat isa na naririto. Kayo po ang nakakaalam kung anong pangangailangan. Salamat sa mahimalang pagtugon po ninyo na makikita namin kayo ang tumugon at ang aming puso ay mapupuno ng papuri, pagpaparangal sa iyo at pagsamba. Hallelujah, marami pong salamat for everything. Ang aking asawa sa kanyang pagbabiyahe papunta dito, Lord God, ganun din ang mga sumundo ng mga anak ko, patuloy niyo po silang ingatan. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise God. Meron akong binili na pinya na pangregalo sana sa mga tatay.